Mga fans ng Sixers sumabog nang marinig ang mga sinasabi ni LeBron at Warriors parang nakakita ng pamalit ni Curry. Grabe ang shooting sa Summer League. Napaasa ni LeBron James ang mga tagahanga ng Philadelphia 76ers na tila ibinunyag na niya ang pinakamalaking pahiwatig tungkol sa kanyang magiging desisyon sa free agency ngayong off-season bago niya agad na pinawi ang lahat ng haka-haka. Sa isang live recording ng The Shop sa Fanatics Fest sa New York City, nagsasalita si LeBron tungkol sa kung ano ang hinahanap niya sa kanyang susunod na koponan sa NBA nang gamitin niya ang isa sa pinakasikat na mga parirala sa liga. Ang pinakamahalaga ay gusto kong makipagkumpetensya. Gusto kong makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas. Gusto kong sumali sa isang prangkisa na may kaparehong pananaw at sistema tulad ng sa akin. At iyon ay ang pagsasabuhay ng mga ugaling pangkampyonato araw-araw. Pero higit sa lahat, ang pagtitiwala sa proseso. Naniniwala ako na kailangan mong pagkatiwalaan ang proseso ng pag-abot sa puntong iyon. Sa sandaling mabanggit niya ang mga salitang trust the process, sumabog sa hiyawan ang mga tao. Matagal nang iniuugnay ang pariralang iyon kay Philadelphia 76ers star Joel Embiid, kaya maraming tagahanga ang nag-isip na isa itong pahiwatig na maaaring patungo si LeBron sa Philadelphia bilang isang free agent. Dahil sa naging reaksyon ng mga tao, napilitan si LeBron na ihinto ang usapan at linawin agad ang sitwasyon bago pa lumaki ang mga haka-haka. Sinasabi ko na ang trust the process simula pa noong na-draft ako, mga bandang 2003. Hindi ko nga alam kung ipinanganak na siya noon. Lagi nyo na lang iniisip na may pinatutungkulan ako. Kaya sige, magtiwala tayo sa proseso. Nakatahimik ang mga tao matapos ang kanyang paglilinaw, ngunit hindi pa tapos si LeBron sa pakikipagbiruan sa audience. Sinundan pa niya ito ng isa pang tila pahiwatig tungkol sa posibleng destinasyon niya at kapag napunta ka sa isang lugar na talagang maaraw o. Muli na namang nagsigawan ang mga tao at marami ang nag-isip na ang tinutukoy niya ay ang Miami Heat, ngunit malinaw na nakikipagbiruan lamang si LeBron sa mga nanonood. Pagkatapos nito, nilinaw ni James na wala siyang ibinibigay na pahiwatig o sinasadyang magpasimula ng mga chismis. Sa halip, ipinaliwanag lamang niya ang pilosopiyang nais niyang yakapin ng kanyang susunod na koponan. Hindi, seryoso ako. Ang proseso ang pinakamahalaga. Kapag ibinuhos mo ng buo ang sarili mo rito, kusa nang darating ang resulta. Kung ang iniisip mo agad ay kampyonato o playoffs o kung ano ang mangyayari sa hinaharap, may mga hakbang kang malalampasan sa paglalakbay na iyon. Kaya gusto kong mapabilang sa isang prangkisa at grupo ng mga manlalaro na may kaparehong pananaw. Aba, 8 magkakasunod na taon ng iba-ibang koponan ang nagiging kampeon. Kaya bawat koponan sa simula ng season, iniisip na ito na ang taon namin. Ganoon din ang pakiramdam ng bawat fanbase. Kaya gusto kong mapunta sa isang koponan na may ganitong pag-iisip. Kailangan naming gawin ang trabaho simula pa lang ng Setyembre at Oktubre. At pagkatapos, bahala na ang magiging bunga nito pagdating ng panahon. Habang nagpapatuloy ang free agency, patuloy pa ring iniuugnay si LeBron sa ilang title contenders, kabilang ang Philadelphia 76ers, Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors. Bawat chismis, pampublikong panghihikayat o ulat ay nagbubunga ng panibagong mga teorya habang sinusuri ng mga tagahanga ang bawat salitang kanyang binibitawan upang maghanap ng mga pahiwatig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang inakala ng marami na isang pahiwatig tungkol sa paglipat niya sa 76ers ay nauwi lamang sa pagpapaliwanag ni LeBron ng isang pilosopiya sa basketball na matagal na niyang isinasabuhay sa buong kanyang karera. Gayunpaman, sapat na ang kanyang maikling pagbanggit sa sikat na pariralang iyon upang pansamantalang magdulot ng matinding kasabikan sa mga tagahanga ng 76ers kahit ilang sandali lamang ito tumagal. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, malakas ang ipinapakitang laro ni LJ Cryer para makakuha ng permanenteng puwesto sa NBA. Pumasok ang Golden State Warriors sa 2026 NBA Summer League na nakatuon sa pagsusuri ng kanilang mga batang manlalaro. Bagamat ang first round pick na si Yaxel Lendeborg ang nakakuha ng malaking atensyon, tahimik namang naging isa si LJ Cryer sa pinakamalalaking positibong kwento ng koponan. Ang kanyang pambihirang tira mula sa labas ay hindi lamang humanga sa coaching staff kundi maaari ring makaapekto sa isa sa pinakamahalagang desisyon ng prangkisa ngayong off-season.
Ipinakita ni Cryer ang parehong husay sa 3-point shooting na nagpasikat sa kanya noong panahon niya sa kolehiyo. Sa laban kontra Dallas Mavericks, sumabog ang rookie sa 25 points habang naipasok ang 5 niyang 3-pointers. Sinundan pa niya ito ng isa na namang mahusay na laro laban sa New York Knicks kung saan pinangunahan niya ang Golden State sa 17 points sa kanilang 87-77 panalo. Ang kanyang tuloy-tuloy na mahusay na outside shooting ay lalong nagpapatibay sa paniniwalang maaari siyang maging maaasahang backup guard sa likod ni Stephen Curry. Bagamat hindi siya matangkad para sa kanyang posisyon, ipinakita ni Cryer ang kanyang kumpiyansa, matalinong pagdedesisyon, at kakayahang paluwagin ang depensa ng kalaban, mga katangiang lubos na pinahahalagahan ng Warriors sa offensive system ni Steve Kerr. Ang mabilis niyang pag-unlad ay maaaring direktang makaapekto sa kinabukasan ni Seth Curry. Kamakailan ay nagpahayag ang veteranong guard ng interes na bumalik sa Golden State na muling nagpasiklab ng usapan tungkol sa isa pang pagsasama nila ng kanyang kuya na si Stephen Curry. Gayunpaman, ang pag-usbong ni Cryer ay malaking dahilan upang mabawasan ang pangangailangan ng Warriors na kumuha pa ng isa pang veteranong 3-point specialist. Mayroon pa ring maraming opsyon ang Golden State sa backcourt, kabilang si Brandon Podziemski na maaaring tumulong sa ball handling duties. Kapag isinama ang mahusay na shooting ni Cryer, tila mas handa na ang Warriors na umasa sa kanilang mga batang manlalaro sa halip na magdagdag pa ng isa pang veterano. Kung isa sa alang-alang na nakapaglaro lamang si Seth Curry sa 10 laro noong nakaraang season dahil sa mga injury, maaaring mas piliin ng front office na mamuhunan sa pangmatagalang pag-unlad ng kanilang mga kabataang manlalaro. Paulit-ulit nang binigyang diin ni na General Manager Mike Dunleavy Jr. at Head Coach Steve Kerr ang hangarin ng organisasyon na pababain ang average age ng koponan habang nananatiling kompetitibo sa paligid ni Stephen Curry. Ang pagpapanatili kay Cryer sa roster ay ganap na naaayon sa pilosopiyang ito dahil nagbibigay ito sa Warriors ng pagkakataong ipagpatuloy ang pagbuo para sa hinaharap nang hindi isinasakripisyo ang kanilang perimeter shooting. Habang papalapit ang training camp, maaaring nagbago na ang tingin kay LJ Cryer mula sa isang halos hindi napapansing Summer League contributor tungo sa pagiging isa sa pinakamahalagang batang manlalaro ng Golden State. Kung magpapatuloy ang kanyang kahanga-hangang laro, maaring unahin ng Warriors ang kabataan kaysa sentimental na muling pagsasama ng pamilya Curry na magpapababa sa posibilidad ng isa pang reunion ni na Stephen at Seth Curry habang nagbubukas ng panibagong yugto para sa prangkisa. Anong masasabi nyo dito kay Cryer, mga kaibigan?